Matapos sabihin ni Leon Xiao na tapos na ang warm-up, nagsimula ng umikot sa paligid niya ang napakaraming rank 9 profound swords. Agad itong pinag-uusapan ng mga eksperto. Marami nga siyang rank 9 profound artifacts, pero hindi lahat ay nadadaan sa dami. Hindi pa niya kayang ilabas ang tunay na kapangyarihan ng mga yon. Mas mabuti pang magpokus siya sa isang sandata gaya ni Luo Qingyun, puna pa ni Jiang Churan. Siguro, pero napakarami niyan, sapat para bumuo ng isang array. At yun mismo ang ginawa ni Yun Xiao. Sa isang galaw ng kanyang kamay, kumalat ang mga espada at pumalibot kay Run Qiang. Sword Array, 9 Heavens Embracing the Moon. Biglang bumagsak mula sa itaas ang napakalakas na mga haligi ng Sword Ki. Nayanig ang buong arena at maging ang mga manonood ay napayuko sa bigat ng pressure. Napatanong na ang mga nanonood kung anong klaseng sword Ki ito. Hindi nila alam kung bakit nakakalusot ang kapangyarihan iyon kung may defensive array ang arena. Nagsimulang bumigay ang mga proteksyon ng arena dahilan upang mataranta ang mga tao. May ilan pang gustong tumakas dahil pakiramdam nila ay maaari silang madamay anumang oras. Maging ang matatandang eksperto ay hindi makapaniwala. Inihambing nila ang formation sa kilalang niniyin-niniyang sword array, ngunit napagtanto nilang mas nakakatakot ang kay Leon Xiao. Ang tunay na potensyal ng array na ito ay maaaring lumapas pa sa siyam. Siyam ang sukdulang bilang. Kung malalampasan nito ang limitasyong yon, lalong lalaki ang kapangyarihan nito. At higit sa lahat, 6-star Martial Supreme pa lamang si Leon Xiao. Kung makarating siya sa Martial Sovereign, habang hawak ang ganitong kapangyarihan, maaring dumating ang araw na maging isa siyang world-shaking expert na may hahambing kay Ao Changkong. Samantala, nasa gitna ng formation si Ran Xiang. Habang sunod-sunod na bumabagsak ang Sword Ki, napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang Dragon Scales upang basta saluhin lahat. Biglang nagbago ang kanyang mga kamay, lumaki ang mga daliri at naging matutulis na kuko habang sumabog ang kanyang Dragon Aura. True Dragon Claws, napatingin si Yun Xiao sa pagbabago ni Ran Xiang. Isa na namang Dragon Secret Treasure ang inilabas nito. Nang tuluyang lumitaw ang napakalaking Dragon Claw ni Ran Xiang, agad itong nakilala ni Leon Xiao. Ang Dragon Claw na yun ba ang ibinigay sa kanya ni Xiang? Naalala niyang mayroon rin itong pares ng Dragon Horns. Gusto ni Leon Xiao na ilabas niya na silang lahat. Sumagot lamang siya ng may kumpiyansa. Para sa kanya, sapat na ang 3 Dragon Secret Treasures. Kasabay nito, sumugod siya kay Yun Xiao. Kahit napakalakas ng pressure ng Sword Array, halos hindi bumagal ang kanyang bilis. Namangha ang mga nanonood. Napansin nilang dahil sa mga Dragon Secret Treasures, ilang ulit nang lumakas ang pisikal na katawan ni Ran Xiang. Ayon sa mga eksperto, may alamat na kapag nakumpleto ang lahat ng 9 na Dragon Secret Treasures, maaring muling mabuo ang kapangyarihan ng isang Ancient True Dragon. At kung makuha pa ni Ran Xiang ang Dragon Whisker, maaring wala nang makapigil sa kanya sa nakababatang henerasyon. Maging si Yun Xiao ay napilitang maging maingat. Sa kasalukyang pisikal na lakas ng kalaban, dehado siya kung direktang makikipagsabayan siya sa kanya at hindi niya rin maaaring gamitin ang Moon Eye. Habang mabilis na umiiwas sa mga pag-atake, biglang may naisip si Yun Xiao. Nakuha na niya! Isang maliwanag na gintong orb ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Nang makita yun ni Ran Xiang, nanlaki ang kanyang mga mata. Dragon Secret Treasure. Hindi makapaniwala si Ran Xiang. Talagang may isa ring Dragon Secret Treasure si Yun Xiao. Agad na nagbago ang ekspresyon niya mula sa pagkagulat tungo sa matinding kasakiman. Talagang mayroon ka nga, ibigay mo sa akin. Ngunit sa halip na protektahan ang Dragon Secret Treasure, ngumiti si Leon Xiao at basta itong inihagis papunta sa kanya. Gayang inaasahan ni Leon Xiao, tuluyang nahulog si Ran Qiang sa bitag. Sa sandaling hawakan niya ang tila Dragon Secret Treasure, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang kakaibang puwersa ang direktang sumalakay sa kanyang isipan at pansamantalang nayanig ang kanyang kamalayan. Hindi pala yun simpleng Dragon Secret Treasure. Ang hawak ni Yun Xiao ay ang Dragon Bone Beas na nagtataglay ng 3 maha ancient texts na may kakayahang magsagawa ng mental attack. Napangiti si Yun Xiao. Hindi niya akalaing magiging ganito kaepektibo ito. Dahil sa labis na pagkahumaling ni Ran Qiang sa Dragon Secret Treasures, tuluyan nitong ibinaba ang kanyang depensa, eksaktong pagkakataong hinihintay ni Yun Xiao. Maging ang may Dragon Blood ay nakaramdam ng kakaibang epekto mula sa bead. Ano ba talaga ang bagay na yon? Bakit parang isa talaga itong Dragon Secret Treasure, kumukulo ang dugo nito dahil dito? Sa hanay naman ng mga eksperto, lalo silang namangha sa mga kakaibang kayamanang inilalabas ni Yun Xiao. Sinabi nito na hindi nakapagtatakang pilit itinatago ang tunay niyang pinagmulan. Samantala, napansin ni Kei Wei ang biglang pagbabago sa tindig ni Yun Xiao. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw si Yun Xiao sa kakaibang ritmo. Umikot ang kanyang katawan kasabay ng espada at tila sumasayaw siya habang nag-iiwan ng magkakasunod na imahe sa paligid. Nagulat ang mga nanonood paano niya nagagawang sumayaw sa ganitong sitwasyon. Di rin makapaniwala si Churan sa nasaksihan. Ngunit hindi iyon ordinaryong sayaw. Habang umiikot si Yun Xiao, sumabog ang berdeng liwanag mula sa kanyang espada. Kumalat ang napakalakas na aura at nabuo sa likuran niya ang isang dambuhalang nilalang na tila may pisikal na katawan.
Napatayo sa gulat ang mga manunod, napatanong kung artifact spirit ba yon. Marami na silang nakitang artifact spirit pero wala pang ganitong halos may tunay na katawan. Maging si Ruobing ay napangiwi. Napapangitan siya sa artifact spirit na yon para lang itong dambuhalang corpse beetle at lalo siyang nainis ng mapagtantong ginagamit ni Leon Xiao ang ganong nilalang bilang artifact spirit. Ngunit habang nagtatawanan at nagugulat ang iba, nanatiling tahimik ang kanyang master. Ramdam niyang hindi simpleng pagpapakitang gilas ang ginagawa ni Yun Xiao. Tuluyang nagbago ang aura ni Leon Xiao. Hawak ang kanyang espada, malamig ang kanyang mga mata, habang ang napakalakas na berdeng liwanag ay unti-unting nagtipon sa talim. Mahina niyang binigkas, a thousand autumns like a snow, half a night like a dream, one blade soul suppression. Nanlaki ang mga mata ni Kiyue. Agad niyang nakilala ang galaw. Bagamat hindi pa kasing lakas ng orihinal ang kapangyarihan ni Yun Xiao, halos eksaktong pareho ang esensya nito. Hindi lamang niya ginaya ang galaw, naunawaan niya mismo ang tunay na intensyon ng soul suppression. Paano niya natutunan yun ng ganun kabilis? Ang tanong na bumabagabag kay Churan. Agad na tinanong niya ito kung siya ba mismo ang nagturo sa kanya. Ngunit agad itong itinanggi ni Kiyue. Kahit siya mismo ang magturo kay Yun Xiao, hindi posible ang ganitong bilis. Ayon sa kanya, karaniwang nangangailangan ng 8 hanggang 10 taon bago tunay na maunawaan ang one-blade soul suppression. Napatanong naman si Robin kung patay na ba si Ranxiang. Hindi, malubha ang kanyang pinsala, subalit buhay pa rin siya. Dahil pinagsama na ang katawan ni Ranxiang sa iba't ibang Dragon Secret Treasures, napakalayo ng tibay ng kanyang katawan kumpara sa ordinaryong Sea Race Warrior. Gayunpaman, malinaw sa lahat na ang isang ataking yun ni Yun Xiao ang tuluyang bumaligtad sa takbo ng laban. Ngunit tila wala siyang balak bigyan si Ranxiang ng pagkakataong makabawi. Tumingin si Yun Xiao sa halos wasak ng kalaban at malamig na nagsalita. Mukhang hindi sapat ang isang iyon para tapusin ka. Bigla niyang iniangat paitaas ang isang bagay. Agad itong nakilala ng isa sa mga eksperto, ang Stone Monument na yon. Hindi yon ordinaryong bato. Isa naman itong makapangyarihang rank 9 profound artifact at walang pag-aalinlangan, ibinagsak yon ni Yun Xiao diretso kay Ranxiang. Sumabog ang lupa habang kumalat ang makapal na alikabok sa paligid. Ang lakas ng pagbagsak ay halos kapantay ng naunang soul suppression. Napaatras ang ilang manunood habang ang iba ay tuluyang nang natulala. Isa lamang siyang 6-star Martial Supreme, ngunit ang bawat atake niya ay may kapangyarihang may hahambing sa isang 6-star Martial Sovereign. Hindi pa natatapos ang kanilang pagkabigla nang muling bawiin ni Yun Xiao ang Stone Monument. Subalit mula sa gitna ng arena isang napakalakas na enerhiya ang sumabog. Nanlaki ang mga mata ng lahat, buhay pa rin si Ranxiang, at higit na nakakagulat, mas malakas pa ang aura niya kaysa kanina. Doon napagtanto ng isang eksperto ang dahilan, isa na namang Dragon Secret Treasure. Sa tuwing nagsasanib si Ranxiang sa isa sa mga Dragon Secret Treasure, hindi lamang nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang pisikal na katawan ay tila binubuo, kaya malulubhang sugat na natamo niya ay halos tuluyang naghihilom. Ngunit may kapalit yon, tahimik na pinagmamasdan si Ranxiang bago nagsalita. Ito na ang kanyang huling transformation, nararamdaman kong nasusunog ang kanyang dugo. Hindi perpekto ang sapilitang pagsasanib sa mga Dragon Secret Treasures. Upang mapanatili ang fusion, ginagamit mismo ni Rune, siyang ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Ibig sabihin, habang lalo siyang lumalakas, lalo rin niyang sinusunog ang sariling pundasyon upang piliting tanggapin ng katawan ang kapangyarihan ng mga kayamanan. Gayunpaman, isang bagay ang lalong nakakatakot. Sa tuwing nagsasanib siya sa panibagong treasure, halos gumagaling ang kanyang pisikal na sugat. Paano matatalo ang isang kalabang patuloy na lumalakas habang paulit-ulit ding naghihilom? Malaking problema iyon. Subalit nang ibaling nila ang tingin kay Leon Xiao, may napansin silang kakaiba. Walang takot, walang pagkataranta, walang kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang muka. Nakatayo lamang ito sa gitna ng battlefield, kalmado at malamig ang mga mata na para bang ang lalong lumalakas na Ranxiang ay hindi sapat upang guluhin ang kanyang isip.